Right. Let's dive into the first topic na napaka-madugong topic tonight. Understanding what is a pixel is all about and data sets. Can you type in one if you guys are ready na? Ready na ba kayo guys? Ginig sa ating understanding what a pixel is. So, um, can you type in zero if wala pa kayong background sa pixel or data set? Can you type in zero? Zero para malaman ko lang. Tapos 7 if meron na kayong background sa pixel ay 7 pag meron na kayong background. So most likely si Christian meron na siyang background. Okay? So, most likely 0 7. So eto I'm gonna explain this as easy para mas maintindihan niyo talaga. Okay? What is a pixel? Okay. So a pixel is a Facebook pixel is a piece of code for your website that lets you measure, optimize, and build audiences for your ad campaigns. Basically, dito tayo, like I said, di ba, yung funnel, dito natin ma-determine kung ano ba yung customer, ano na yung tawag dyan, status ng customer journey ng prospect natin. So, ang pixel ang makapag-identify nun. So, ngayon, okay, so ganito guys. So here, marami akong naka-open na tab. Sorry, ang dami let me try to open this one here. Okay, so dito, Boss Jake TV. Wait lang TV webinar. Ito, Facebook Ads Manager. Yan. Ito yung Facebook Ads. Ito yung website na kung saan kayo nag-register, correct? Di ba? Dito kayo nag-register. So, i-transfer ko muna dito. So, dito kayo nag-register. Correct? So, yan. So, ang gagawin natin dito, may tinatawag tayo ditong Google Meta Pixel Helper. Basically, ito yung parang tracking cookie na makikita natin para matrack yung mga website activity ng website mo. Let's say for example, may nagbenta na something sapatos, then you click the ad. Pag click mo sa ad guys, automatic you will be named as page view or website visitor. So ganun katindi ang pixel. So ang pixel kasi is a tracking code or tracking cookie para matrack ng mga website kung sino-sino talaga yung pumupunta sa website nila. So napaka-importante. So ang pixel pala is magagamit lang natin if you have a website. That's why it's really important that if you want to really scale up your business, dapat talaga magkaroon tayo ng sariling website natin sa ating business. Right? So this is really highly recommended to have a website. Now, the first thing that you are going to do, you need to install this Google extension. Okay? Wait lang. Ito yung Google extension natin. So, ang dami ko na open tab. Wait lang dito. So, sa Google, i-type natin dito, Meta Pixel Helper. Okay? Ito, the first one na to come up, i-click nyo yan, tapos i-add to Chrome nyo. So, ito yung Meta Pixel Helper kasi ito yung nat-track talaga. Ito yung tool na ginagamit para matrack natin yung sino-sino ba yung mga tao na pumupunta sa website natin. Alright? Now, that's really important. Now, if we try to go back here, pag ma-install nyo na, if we try to go back here, di ba, dito sa website ko, di ba, the moment you click sign up now, for example, dito, actually, batch 7 din, okay na rin. So, if we try to open this one, may mag-pop up yan na parang form kasi I'm also, parang tawag dyan, kinakapture ko din yung mga email. So, let's say, for example, gito, Jake, yan, Jake, tapos ang email natin, Jake Ayano23@gmail.com. Boom. Join the 3-day masterclass. Pag ba-click ko yan, guys, automatic, meron akong copy doon sa email tsaka name sa nag-sign up. So dito, kanina, page view, ngayon, automatic na siya, nasa add to cart na, pero hindi pa siya kasi pag mag-load, dapat ma-fully load pa siya para ma-add to cart siya. Pero basically, yun yung concept niya. So, ngayon, pag nandito ka na sa payment portal, automatic ka na, meron ka ng add to cart. Okay, let me explain this one sa inyo. Bakit napaka-importante nito guys. Okay? But before that, I want to explain muna kung what if mag-purchase na. Okay. Ito kasi sa akin, manual ako receive ng payment.
Okay? As you can see here, manual ako nag-receive ng payment, GCash payment ko. Ito yung mga account ko. Tapos, di ba, I think most of you here nagbayad dito, GCash, Paymaya, ganun. So, after paying manually, may nakalagay dito na button, send your screenshot here. I will be redirected dun sa Facebook page ko. And then, pag dun ka mag-submit ng screenshot dun sa Facebook page ko. And then, yung VAs ko, sila yung mag-verify if nagpasok yung payment or hindi pa. So, ganun lang ka-simple yung method ko sa sales process ko. Okay? Pero yung isang website ko, this one, Boss Jake TV Webinar Year-End Sale, ito, fully automated to siya guys. Meaning, pag mag-purchase kayo dito, na-run ko to siya na ads pero wala akong VAs na dito kasi itong year-end na promo ko, fully automated na siya. Okay, as you can see here, meron din siyang page view nakalagay. So, meron din siya. Kasi the moment you click here, I will be redirected doon sa Send It na, I don't know if you're familiar sa Send It. Sino bang familiar dito sa Send It na payment portal? Can you type in one? Okay, so the moment magbayad sila dito, automatic na po na capture yung payment. Si Hamir, okay. Capture yung payment and then after that, they will be redirected sa isang page wherein they will be given access doon sa aking lahat ng mga courses ko. Kasi basically, itong tawag dito, itong what year-end sale is all of my courses talaga, how to, ito yung mga ano niya, highlight yung the moment I earned 800 sa isang buwan. So, lahat nandito, nilagay ko dito sa for only 1,000 lang. Okay, so dito, ito yung fully automated and ito is manual mode kasi may VAs pa ako dito. Okay, so again, matatrack din natin yan. So if we try to go back dito sa aking We Automate na platform here, right? Ito yung dito ako naka-host ng website. And ito yung sinasabi ko sa inyo guys na medyo madugo. Okay, medyo madugo ang topic natin ngayon. Okay, just bear with me and let me know if medyo mabilis tayo guys ha. Okay, so ito yung funnel ko. Basically, makita natin dito lahat ng mga website ko dito. Okay, ang funnel number 1 is ito yung page view. Ang payment portal, ito yung naset ko sa add to cart. And then, a payment successful, ito yung naset ko as payment success. 'Di ba? Lahat kayo nakapag-sign up naman dito, 'di ba? So, if we're going to copy this one and paste it dito sa isang website, yan, sa Google Chrome, payment successful, just wait for it to load. Yan, matrigger naman din siya into purchase. Right? May purchase na siya. So meaning ito, pag naka-purchase na siya dito, meron na siyang purchase dito sa, ma-reflect din ito sa ad account. Now, let's go back to ad account. Nandito yung ad account natin. Yeah, let's say for example, ano ba? Yan. May nakalagay dito, di ba? Content views, landing page, tsaka add to cart, tapos checkout initiated, tsaka purchases. So, ganun katindi. So, pwede natin siya ma-identify kasi part yan siya sa pag-read ng stats natin. Okay? So, yun yung explanation bakit importante ang pixel natin. Okay. Now, let's go back to our slide. Alam na natin kung paano ito ma-install. Install natin sa Google Chrome yung pixel para mas easier for us na ma-determine kung sino-sino ba yung mga tao na nandyan. Okay? Now, the good thing about this, okay, let's start muna how to create a pixel before creating a custom audiences. Okay? Now, how do we create a pixel? Napakasimple lang po. All we have to do is go to our Meta Business Suite, if you can still remember sa topic natin kahapon. So, this is where we make our tawag dito data sets. Hindi na siya pixel, data sets na siya. So, dito tayo, just type in business.facebook.com/settings. So, kailangan ko siya i-100% kasi may mga students ako before hindi daw clear, hindi daw klaro yung presentation. So, I want to make this 100%. Okay? So, basically, if you want to create a data set, let's say for example, okay, para mas maintindihan natin. Okay, kasi ang website kailangan natin ng pixel. Okay, let's say for example, we want to create another website. Kailangan, example, ang client nyo may website or ikaw may website na. So, ang gagawin muna natin is gagawa tayo ng website within just under 2 minutes or 5 minutes. Okay? So, using dito sa We Automate na platform. Okay? By the way, guys, ang We Automate, isa ako sa may-ari ng We Automate, guys, ha? Okay, so
Yan. So, super legit na platform na to. So, basically, lahat ng mga websites nandito na. Dito ko na siya nilagay. Let's say, ito yung main. Ito yung main na website. Ito, na-create ko siya December 21. Actually, updated lang siya. But if I want to copy this one, ito yung, ano, di ba? Ito yung main link niya. Yan, di ba? Facebook. Yan. If you're going to open that one into a new tab, ito yung lalabas. Okay? Yan. Okay? So basically, yan talaga yung website na nandyan. So if I want to copy this website na parang panibagong website talaga, all I have to do is go back here and then i-click ko dito tapos i-clone ko lang. Okay? I-clone ko. Then let's say for example, 3-day live masterclass, ilagay ko dito na topic na copy is demo account. Okay? Demo account. I-click ko yan. I-confirm. And as easy as that, guys, lahat ng content na nandun sa main na website ko ay makakopy na using only sa cloning process. So, ganun katindi. Boom! May website na ako panibago. So, ito, once I click it here, dito sa demo account, all I have to do is go to the settings first. Okay? And then, select ako ng domain. Ano bang domain na gusto ko? If ever, example, meron kang domain na attached dito like 10 domains, pwede mo siya ilagay or more than that kasi unlimited yung domain na mailagay dito. Just for the purpose of this example, ilagay ko dito yung Boss Jake TV webinars. And then dito sa Fabicon, ang Fabicon kasi ito yung if we try to go back dito, ito yung Fabicon. Ito yung may mga logo dyan. Yan, Fabicon yan siya. Yung mga logo, yan siya sa mga website. So actually, ang Fabicon ko, nakasave na siya sa aking tawag dyan, form sa ito, Boss Jake TV Fabicon. Yan. So, all I have to do is copy lang to. Yan. Copy ko lang siya. Yan. And then, i-paste ko lang dito. Okay? Then, click ko yung save. Okay. Wait lang. Kasi para mas maintindihan natin yung pixel. Okay. So, nandyan na. So the next one is of course kailangan natin i-edit to kasi tingnan niyo yung URL, hindi siya ganun katindi, hindi siya ganun ka-presentable. So kailangan natin i-change yung URL para mas easier lang. Let's say for example, in order for us to change the URL, click natin yung publishing, tapos i-click natin dito yung step name. Let's say for example, FB Ads Training. So pwede ko siyang ilagay dito. Example lang. Asa man? Wait lang guys ha. Ito yung sabi ko sa inyo guys na mag-say hi ka na lang. Go, go. Okay, so, yan, pwede natin to i-change ang step URL. Let's say for example, lagay natin dito, demo, ano ba gusto? Boss Jake TV. Parang Boss Jake TV webinars demo. Ilagay natin dito sa batch 6 tayo, di ba? 6 ba tayo yun? Okay, 6. Okay, demo dash 6. Click natin yung update step. Boom. Wait lang natin. Sorry guys medyo madugo ngayon. Yan, naglo-load yan siya. And then boom, mayroon na tayong URL. Now, if we're going to copy this one, i-copy natin to. And then i-copy natin dito sa may Google Chrome na wala, may data. Tingnan nyo dito sa may Meta Pixel Helper, i-paste ko dito. Boom. I-paste ko yung URL na yan. So, wait lang, boom, totally copied. Lahat nandito sa kabilang website, nandito na lahat. So, na-copy ko lang siya by using even yung form, na-copy na siya. Ganun katindi. Ganun katindi pag meron ka talagang funnel. Ito yung funnel example, guys. So, napakatindi. But the problem here is wala siyang pixel. Tingnan nyo. Meta Pixel Helper. Meaning, guys, pag kayo pumunta dito sa website na to, hindi ko kayo matrack. Ito i-send ko sa inyo, guys. Hindi ko kayo matrack, meaning hindi ko matrack kung sino dito, hindi pumunta dito si example si Mercy, ganun. Hindi ko siya matrack kasi wala pang naka-install na pixel. Now, this is where the pixel comes in. This is why yung mga business owners na lalo na pag may website, kailangan talaga mag-install ng pixel in order for us na matrack natin yung mga tao na bumi-visit doon sa website natin. Clear ba guys? Can you type in 1 if clear, 0 kung hindi?
Kasi napaka-importante na mas maintindihan nyo to guys. Okay. Now, the question is ganito. How do we create a pixel? Okay, ito na. So, going back sa ating business, facebook.com/settings, all we have to do is punta tayo dito sa datasets, yan, and then add lang tayo ng pixel or a dataset. So, click natin yung add, and let's just name this one, ano ba tawag dito? Batch 6 pixel, batch 6 training, or tawag yan, or datasets. Yan, okay? Batch 6 datasets. This is the first step in creating a pixel. Number 1 is click mo yung create, boom. Just wait for it to load. Okay? So maglo-load yan siya. That's number 1. Number 2 is you are going to assign people kung sino-sino ba yung gusto nyong bigyan ng access ng datasets or yung pixel. So assign natin yung people. But by the way guys, pag may mga client na kayo, usually ang nagsiset up nito ang mga client. But if you really want to become a highly paid Facebook ads freelancer, you can also do this one sa mga clients nyo. Kasi mga clients din na hindi talaga alam kung paano ba i-manage yung business manager or business suite. So, ganun. So, again, number 1 is create nyo yung pixel or dataset. Number 2 is you need to assign people kung sino ba yung mga tao na gusto nyo bigyan ng tawag dyan, access. Okay? Assign people. And in this case, ito yung mga account na meron ako. So, I'm gonna give my access dito sa isang anak ko, isang anak ko, saka sa asawa ko. Wala lang Jake Ayano dyan kasi nga hindi na ako pwede makapag-advertise. And full control. Yan. Pag hindi nyo kilala, wag nyo lang full control. Lagyan nyo nito yung partial access. Pero pag kayo din yan, so bigyan nyo ng full control. Okay? Click natin yung assign. That's number 2 ha. I-assign natin. Okay? That's done. Okay. The step 3, really important. The next thing that you are going to do is you need to click dito sa connected assets. Okay? So connected assets, meaning to say guys, since nakagawa na tayo ng pixel, nakagawa na tayo ng dataset, the next thing that you are going to do is add people, may access na, and the third most important thing na kailangan natin gawin is we need to assign asset kung anong ad account siya pwede mag-appear yung dataset natin. Okay? Kung which ad account. So in this case, ang dami kong ad account dito kasi I have over 20 ad accounts dito ngayon. Okay? Click natin yung assign assets, and then once we click it here, lahat naman nandito ng mga ad account ko, pwede na nating bigyan ng access. Let's say for example, I want to give access dito sa HBC14. Boom. I-click ko yan siya. This is the third step. Click ko lang yung add. Okay? Then that's done. O, ganun katindi. Okay? Now, the next thing that you are going to do after that is you are going to check doon sa ad account if meron na ba kayong access. So, ito yung ad account ko. Again, HBC14. Let's go to HBC14. Lahat ng mga ad account nandito. I-type na natin dito. HBC14. Boom. 14. Yan. Ito, HBC14. Click natin yan. And discard mo na to kasi may ginawa ako na ad kanina. Wait lang ha. Medyo nag-loading na guys. Wait lang. Start muna natin. So far, okay ba guys? Di ba kayo narito? Okay. Yan. Wait lang natin mag-load yung HBC14 talaga. Tignan muna natin yung fast.com natin kung okay lang ba yung... Uy, 10 na lang. 11:10. Okay, wait lang ha. Yan. Okay, HBC10. Hindi pa siya nakita. So, basically, if you are going to check na kung meron na kayong access dito, all you have to do, ito, HBC14, di ba? So, discard muna natin to para ma-discard yung draft na ginawa natin, HBC14. Discard muna natin yan. Boom. So, obviously, para ma-check natin if we are successfully being added dun sa ating yung mga assets, all we have to do is click natin yung create. And let's say for example, yan, sales and manual, boom, continue. And then dito sa ad set, i-check natin, i-edit natin. And then dito sa website, since may website na tayo, di ba?
I-check natin yung pixel. And there you go. Inactive pixel pa siya. Batch 6 datasets. So nandun na siya. Right? Pero wala pa siyang mga conversion. Okay? Now, I think that's pretty much clear na doon sa datasets natin. Now, how do we make this an ad set? How do we make this an active na dataset or pixel? Napaka-simple lang din. Okay? Once we are done doing this one, all we have to do is go to open natin to, open in Events Manager. Yan. Don't worry guys, you can replay naman this if mawalan kayo ng ano. Okay, if hindi niyo naintindihan. Okay? Again, going back here dito sa datasets, batch 6, open na ka into Events Manager, and then all you have to do is go to settings, and then ito na yung dataset ID mo. Okay? So, lagay mo lang dyan, steady mo lang dyan, and then here's the next thing that we are going to do. How are we going to install the pixel sa website natin? This is also the same if you are using, I think this is also the same if you are using WordPress or Shopify or ano bang ibang website or Wix, pero may ibang method din sila. Pero ito, actually the code that we are gonna be using, it's pretty much the same din. So, if wala ka pang background talaga sa coding, same sa akin, wala talaga akong background sa coding, i-copy paste mo na lang yung codes natin. Okay? Now, nandito yung ID mo, balikan natin yan. Okay? Now, in order for us to install this one, all we have to do is kailangan natin i-open tong FB Ads Training. Yan. I-edit natin to, edit in a new tab. Okay? Edit in a new tab, and then it will open up into a new tab. Just wait for it to load. Medyo mahina yung internet natin. Okay? So, nandyan na. Ito na yung website natin, guys. Loading pa siya. So while nag-load pa siya, let's go back dito sa ating main na Chrome, and dito let's open up this We Automate na tracking code. Okay, ito yung tracking code na ginagamit ko kasi nga hindi ako marunong mag-code kaya kinopy paste ko lang siya galing talaga sa Facebook. And actually, Facebook din ang nagbigay ng code na to. So ang gusto ko lang malaman talaga, meron akong page view, meron akong add to cart, tsaka meron akong purchase. Okay, para ma-identify ko yung mga activity ng website ko. So, going back here, ay, nag-sign in pa siya. Wait lang ha. See, stop ko muna yung sharing kasi kailangan ko pa siyang i-login, guys. So far, okay ba, guys? Regina, pahingi ako ng code. Yes, bigyan ko kayo ng code. Walang problema yan. Ng We Automate. Boss, pwede din mag-create sa We Automate ng website. Pwede ka makapag-create ng website. Unlimited website to, guys. So, you can basically create din talaga. Wait lang. Boss, saan ba pala kuha ng recording po? Pasensya na po, na late ako. After, by December, December 16, I'm gonna be sending you out yung recording. What kind of website po yan? Template or drag and drop? Yes, template, tapos meron din drag and drop. Send in muna ako, guys, ha. Wait lang, nag-send pa ng code. Wait lang. Baka may mga questions kayo, guys. Send muna kayo ng questions din. If you're going to ask kung magkano to 500 pesos per month lang, ito yung ginagamit ko, like I said kahapon, na way back, hindi pa ako nagamit ng Way Automate. Ang monthly ko sa mga subscription ko, nasa mga 12K. Pero ngayon, nasa 500 pesos na lang a month because of this. Excluding pa yung sa mga domain na nilagay ko. Sir, magkaroon po tayo ng group chat, di ba? If ever, if ever nahingi kami ng tulong or mga tatanong kami, help me naman. Yes, meron tayong GC. Ano ba yung gusto nyo? Sa Messenger or sa Telegram?
Messenger o Telegram? Kasi yung ano Messenger, okay yung Messenger. May free access ba until website is published? Like sa Wix po ganun? May free access po siya until website is published. Like sa Wix. Di ko na may free access po siya until website is. Yes, meron siya access naman. Meron siya access. Pero personally, mas gusto ko yung mas gusto ko yung Telegram. Pero sige, Messenger tayo. Iba kasi ito talaga yung ginagamit natin sa Messenger. I think nandun na kayo sa Messenger, di ba? Sa mga Bisaya. Nandun na ba kayo sa group chat natin? Hindi pa. Kasi may open group ako eh. Wala pa pala. Okay, loading na siya. Sa Wix po kasi and Shopify po, yata, pwede ka mag-create ng website without paying yet. Then you can upgrade once you need a domain. Okay, yung pala yung inamin mo. Um, wala. Kasi itong more than just a website tong We Automate all-in-one platform siya. So pwede mo talaga magamit kahit saan mo siya gustong gamitin like email marketing. If meron ka mga student tapos gusto mo siyang lagyan ng mga courses, pwede siya. So yan siya. So pwede siyang ma-open yung account mo kahit na kahit wala ka pang website. So available na, okay na yung screen ko, guys. So ito na 'yun. 'Di ba? Ito yung website. So basically, kung sino yung nagtatanong kanina kung pwede ba natin siya ma-edit? Yes, pwede natin siya ma-edit. If you want to edit this one, boom, pwede mo siyang ma-edit ng ganyan. Yan. And then if you want to add some designs, pwede natin siya ma-edit. Tapos ito, mga picture lang to eh. Ito, naka-picture lang to nakalagay. Ito, picture lang din to. Yan. Yung mukha ko, edit ko sa Canva. Tapos ito, may timer. Naka-select din yan, Kuala Lumpur. Yan, 11 p.m. Tapos pwede tayo maka-search ng tawag dyan, mga buttons. So ang dami, napaka-simple lang. So going back, kung paano ba natin paano ba tayo makagawa ng code or pixel or tracking code para malaman natin kung okay ba siya. So all we have to do is, teka lang, saan ba yung chat? Baka may kayo questions kasi may chat eh. Ito pala. Ayos pa pala. Kasama domain. Ang domain, yeah, Ben, pwede kayo makapag-subscribe. Later, I'll be sharing the link sa 500 pesos lang per month. And then, kasama ang domain, hindi siya kasama ang domain. You need to purchase the domain sa GoDaddy, Namecheap, or sa HostGator. Bibili kayo doon, siguro 500 pesos per year. Then, i-transfer nyo yung domain nyo sa We Automate kasi may unlimited hosting na rin siya. Okay, yan. Yan kasimple lang. Editable to lahat, oh. Tingnan nyo. Yan. Okay, may website ka na kagad. So, going back, paano ba natin siya matrack? Napaka-basic, guys. Di ba? Dito, go back here. Ito yung code na binigay sa akin kanina. Go back tayo dito. And then dito, page view. So, paano ba natin kopyahin to? So, basically, let's make this one bigger. Yan. Okay, page view. Copy lang natin to. Boom, copy. And then go back sa website. Dito yung website natin. And click na natin tong tracking code. 'Di ba? Boom. Click natin tracking code and then i-paste natin. Ganun kasimple. Okay? But before that, you are going to change the pixel ID. Ito yung pixel or dataset ID. Ito yun, ha? Ito yun. Page view nakalagay, 'di ba? So go back here sa dito, naalala nyo to, batch 6 datasets. Copy natin dito. Copy ito yung datasets. Boom. Copy natin. And then, i-change natin to by clicking, siguro double click. 1, 2. Yan. Paste. Boom. Right? Ito na yung bago. And then, dito, i-change din natin to kasi datasets din to. Boom. Double check. Double click. Then, paste. Boom. And then, save. So, once you're done, click natin yung save. And then, you can actually edit the SEO metadata here, masterclass or demo, ganun. So, pwede mo siya ma-change. Lahat nandito, you can change the picture. And ito yung kalabasan niya sa if they're going to send this link to the Messenger or ito yung makita basically sa Google. Ayan, i-update natin yung SEO meta. Boom. And then, click natin yung save. Saving na siya. Just wait for it to load up.
Wait lang ah. Yan. So once na-load na yan siya, okay, of course, meron pa tayong tinatawag natin na add to cart, right? Add to cart and purchase. So, copy muna natin tong add to cart dito. Boom, copy. Copy, boom, yan. And then go back here sa, wait, before sa tracking code, kailangan mo siyang i-change yung page. Kasi hindi na natin kailangan to lagyan ng add to cart kasi ibang page to, right? So, kailangan natin na i-click to para pupunta tayo dito sa payment portal clone, right? Ito yung add to cart natin na page. So, i-click natin yan. So, once maklik natin yan, just wait for it to load. Yan, loading yan siya. Make sure nakasave kayo before kayo nag-load. Okay. Yan, load din siya. Yan. Okay. So ito yung 'di ba? Ito yung add to cart ko before. So pwede natin ma-change ang tracking code dito by again clicking here tracking code and then i-paste natin yung add to cart, right? Now, in order for us to malaman, 'di ba, na may nakalagay dito add to cart. So kailangan din natin i-change tong tracking ID kasi hindi na yan siya ibang datasets na yan. So all we have to do is go back here sa datasets and then copy ulit natin tong datasets. Boom. And then select natin, double click. And dito, you don't have to change anything kasi meron na siyang add to cart yung nakalagay. So isa lang dito. Click natin yung save and then save. Dito, payment portal. So it doesn't matter na. So pwede natin lagyan dito na 2.0, something like that. Okay. Yan, updated and then save. Yan, okay. Malapit tayo matapos sa pixel, guys. Okay, now next is you are going to, of course, kailangan natin ng purchase. Kailangan natin ma-identify kung ano ba yung purchase. Okay, click natin dito, copy natin the purchase. Oh, yan. Copy natin to. Don't worry, bigyan ko kayo ng copy nito, guys. Boom, copy. And then go back here and then make sure nakasave yan siya and then transfer tayo sa pages and then dito tayo sa payment successful. Basically, nagmamanual lang tayo, guys. Mamanual lang tayo para ma-transfer natin yung mga important na mga coding para ma-install natin yung pixel talaga ng maayos. And then balikan natin later yung pixel, okay? Para malaman natin kung okay ba siya o hindi. Yan. So regarding sa We Automate, pwede kayo let's say for example, pwede kayo mag-subscribe ng 500 pesos and then if meron kayong client, ito naman, if meron kayong client sa US, pwede niyo i-charge like siguro mag-charge kayo 3,000 pesos. Yan, pero sa inyo na siya mag-monthly. So pwedeng ganun. So, yan na-change siya. Pero basically, yun na pag-install. Pero kailangan ko ipakita sa inyo kung paano ba natin install ang purchase pa rin. So, wait lang nag-install siya kasi parang panibagong Chrome. Yan. Mag-code pa pala ako. Wait lang Code. Ano yun, boss? Boss, sabihin na lang sa client, boss, na 1.5 is para CRM na gagamit. Yeah, gamitin nyo lang. Sabihin nyo lang ganyan. Meron akong software na 1,500 yung monthly. Tapos yung bayad, i-direct nyo sa PayPal nyo. Then yung 500, ibayad nyo sa amin. So meron ka ng sideline business. Yan. Anong katindi yan? Sir, applicable ba yung pixel na yan sa encodes if ever gamit? If yes, iba ang gamit website builder. I think so, yes. Kasi ito din yung ginagamit sa may tinatawag din sa Shopify and meron din sa WordPress. I don't know with other website pero may ibang method din pero ang lahat ng mga tutorial na nandun na marami talaga sa YouTube. Yan. Pero ang pagkaalam ko, same na talaga ng process. Kasi, kasi yung website builder na yan, itong code galing lahat to sa Facebook. Okay, galing yan lahat sa Facebook. Ito ang inamin ko nga galing lahat sa Facebook. Ipakita ko sa inyo guys na galing lahat sa Facebook. Ito. Yan.
Ito yung sinabi ko na galing lahat sa Facebook. Ito. If you like to go here, specifications for Meta Pixel Standard Events, nandito yung lahat. 'Di ba? Ito yung add to cart. Yan. Saan ba yun? Ito, add to cart. Yung add to cart na yan, Yung add to cart na yan, in-install ko doon, sinama ko doon sa coding sa WordPress. Saan ba yun ng main ko? Yan, nandito. Yan, tingnan yan. FBQ, track, add to cart. Save lang yan dito. Boom. FBQ add. Yan. So, basically, kinapy-paste ko lang siya. Yan. If real estate yung product na plano ko i-market, hindi need ng website. Website, boss. Hindi namin magamit tong Pixel, no. Hindi niyo magamit ang Pixel, pero magamit niyo siya sa pag-track lang sa custom audience siya. In Wix and Shopify po, isang pixel lang po yata need i-connect, then automatic na po siya buong site. Yes, tama. Kasi may ano ko din ako, may Shopify store din ako. But the problem with Shopify store, ang mahal ng bayad ko, 1,700 per month. Hindi ko na yan kaya, isang website lang. So I have a lot of website, then kailangan ko siya. Then the good thing about We Automate, pwede ka makapag-install ng unlimited website. So imagine, marami kang website, nag-monthly ka ng 1,700 each. Ang hirap. So, itong nakashare na ba ako ng screen, guys? Nakashare na, no? Okay. Ito, good. Now, going back here, before malag out siya, malag out kasi ito kasi Safari yung ginamit ko. So, nandito na, of course, let's copy muna yung purchase para mas maintindihan tong purchase. Dito kayo naka-base. Yan, paste copy natin yan and then paste natin dito sa tracking code. Boom. Yan. And then of course, kailangan natin i-change by copying our dataset. Boom. And then going back here and change natin to. Dalawa change natin. Ito, tsaka itong nasa baba. Yan. Change natin. Okay? Now, here's the thing, guys. So, paano ba natin ma-identify kung how much yung purchase value niya? So, nandito, value. That's why sa ad account, meron nakalagay dito sa ad account na may purchase conversion value. And dito na yan makikita sa purchase conversion value sa tracking code na to. Let's say, for example, your course is, how much ba yung course nyo? 999? Example, 999. Or product nyo, 999 or 1499. I-click lang dito. Example, 499. Boom. And make sure dito, PHP. Pag US yan, USD. Okay? Then once you're good with this, click on save. And then click natin yung save. And then action creation 2.0. You can name anything here, ha. Pwede nyo siyang, play around. You can play around. And then update. And then click on save. Yan. Okay, right now, let's check the website kung naka-activate na ba yung pixel. Okay. The moment of truth. Okay, so sana ba yung website ko? Ito. So, go back here dito. Yan. Ito yung Facebook ads training na ginawa natin na website, 'di ba? So copy natin 'to and i-paste natin dito sa main na event. 'Di ba? Kanina wala siyang event. Dito try natin. Sana may event 'to. Demo 6 Demo 6. Yan. Wait natin mag-load. Boom. 'Di ba? Kita niyo yung 1? Nakita niyo yung 1 nag-fire up siya? Yan. So, meron siyang page view. 'Di ba? So, meaning to say, guys, active na yung pixel mo. Page view. And then, let's try to add to cart. Click natin yung add to cart. Lagay natin yung name dito. Jake. Ayan, 23@gmail.com. Yan, join the 3-day masterclass. Boom. Click natin yan. And boom. Meron siyang add to cart. 'Di ba? Naka-add to cart na siya. Now, let's go back to kung saan tayo i-purchase. Let's say for example, ito, payment. Let's say for example, nagbayad na. 'Di ba? Nagbayad na siya. Then i-click natin to dito. You can actually change this one, ha. Again, in order for you to change the URL, kailangan natin i-change to publishing para hindi siya may number nakalagay. Okay? So, yan. Hindi na natin i-change yan kasi para may time pa tayo. Boom, copy natin yan. And then let's paste it here dito sa sa Chrome.
and then tingnan natin kung nag-fire up ba yung purchase niya. And then, boom, may purchase siya, and then magkano ba? 499. 'Di ba? May 499. Meaning to say guys, ang makita to sa purchase conversion value dito sa saan ba? Ito, may purchase din dyan dito. Sa purchase conversion value, makita dito ang lalabas diyan 499 because nilagyan niyo siya ng pixel code na 499. And that's how Pixel works. Oh, okay ba guys? Naintindihan niyo ba yung Pixel kung paano mag-work ang Pixel? So basically, ang Pixel napaka-simple lang if gamitin niyo siya sa WeAutomate. And then sa Shopify and sa WordPress, you can actually do this na meron din silang mga instructional kung paano siya gawin. Pero the code, I think the code is the same lang din. Kasi yung code nga, again, kinopya ko lang din siya sa Facebook. Facebook din to siya galing guys, yung code na to. Yan, sa Facebook din siya galing. Sinabi doon na paste this one to your landing page. So, yung sinabi. So, kinopy ko lang, tsaka yung add to cart, change ko lang. Ito kasi, parang the same lang yan sila. Ang na-change lang dito yung FBQ. Hindi ko nga alam yung FBQ eh. Yan. So, I'm going to share this one sa inyo guys. Okay? So, ang WeAutomate, ito ang WeAutomate Philippines. Again, isa ko sa mga may-ari nito guys. Yan. Ito, unlimited funnels and website, unlimited domain hosting, unlimited courses and students, unlimited email list and contact, CRM, email marketing, automation, and more as low as 500 pesos per month. So, nandyan. Yan. Yan, pag i-click nyo yan, ang difference, may dalawa kaming plan. Ito, 500 pesos per month. You can send up to 250 emails per day. That's gonna be 7,500 emails per month. And meron ding 2,000 tawag dito 2,000 pesos per month, pero you can send at least 1,000 emails per day, and it's gonna be 30,000 emails per day. And this is the secret guys. Yung 1,000 emails per day, napakamahal yan sa Mailchimp, sa Aweber, sa ActiveCampaign, napakamahal niyan. Pero dito, napakamura lang. Okay? Discount, wala lang kaming discount eh, kasi nag-release kami last September. Naka 14 day free trial pa kami, pero ngayon wala na because natapos na yung campaign namin. So if you want to subscribe, nandito yung link. Okay? Now let's go to our okay ba yung pixel guys? Type in 1 if naintindihan niyo yung mga pixels natin. Medyo madugo siya, pero yun. What if more than 1K? If more than 1K, you can email us kasi meron kaming plans din more than 1K. Yun ang talaga yung applicable. Pag VA ka, pwede na yung tawag dyan 500 per month. Pero pag you have like big business, pwede kang mag 2K and then meron din kaming parang enterprise na plan. Yes, Ben. Napakahirap nito. So, don't worry kasi naka-record to. Naka-record to Pixel training natin. Alright? Now, okay, yung nagsabi kung meron ba kayong template, meron kaming template guys. Tingnan nyo guys ha. If you want to go back here tapos mag-create kayo ng sites, you can actually create new funnel, and then we have over 1,000 templates na pwede natin gamitin na meron ka ng website kaagad. Tingnan nyo, isang click ko lang. Let's say for example, I want to, dito maraming offer dyan, may mga newsletter, sales, confirmation, example webinar, mga real estate, nandyan lahat na mga, let's say for example, consultation or yun mga business kasi, mga website. So example ito, i-click natin to. Boom, click mo lang yung continue and then you can use this website na. Tingnan natin ha. Template, add a template, 1 to 4. Pwede, yes, pwede ka rin gagawa ng template, and the good thing about this guys, pwede din siya pang e-commerce. Pwede din siya, yung meron na siyang feature na pang Shopify. Ganun katindi. Yan. Okay, nandun. So, naka-create na siya. So, tingnan natin. So, ito yung website. Yan. Fully edited na yan siya. Pwede na siyang ma-edit natin. Let's say, for example, dito, Boss Jake's new website. Yan. You can change the picture here. Yan, pwede ka maka-change, upload mo siya, create image using AI, pwede na rin siya, upload image, pwede ka maka-upload ng image, or pwede ka makagamit na existing, ito, pwede mo siyang magamit, or ito, example, yan. Yan, click natin yung save, yan, and click natin yung save, boom.
Boss Jake's, itong title natin, Boss Jake's new website. Tingnan nyo. Boss Jake's new website, update SEO meta. Click save. Wala po kahapon. Can I rewatch yung tutorial kahapon? Yes, Celine, walang problema. Pero ma-rewatch mo siya by December 26 kasi marami pa kaming lakad and I need to edit the videos, guys. So, I'll try to like upload it by December 25. Again, if you try to click back, yan, click natin yung back. Just wanna share to you yung ano talaga, yung laman ng website. Yan. Sa sites, ito na yung, again, i-add natin yung settings natin. For example, dito, Boss Jake TV webinars, click natin yung save. Ito yung business confirmation. Nag-conflict na siya because of multiple na same lang yung URL niya. So, yan, meron siyang appointment, ganun. So, if we try to copy this one, copy and then paste it here sa ito na website. Ganun, itong website na to, Boss Jake TV Home 1851. Yung URL niya. May bago na akong website in under 3 minutes or 5 minutes because of the template. Yan, load pa siya kasi bago pa. Yan, sa appointment. Yan. May thank you page din siya. Pero anyway guys, meron tayong full tutorial nito if you want. Pwede tayo makapag-meet with a separate date para makita natin yung whole talaga na picture about this entire sales and marketing platform. Okay? So nag-load pa yan siya. Okay? Now, let's proceed to how do we create